Praise God! Malakas ang palakpak para sa Panginoon. Grabe yan, nakaka-amaze. Titignan ko kayo. Paano na kaya natin pinapakasya to doon sa GG ko? Hindi na niya talagang pinagsisiksik kayo, no? Kumamay ka nga ng 2 tao muna, sabihin mo sa kanya, pinagpalang araw sa'yo, kapatid. Ayan. Gamitin mo yung bibig na yan at i-bless yung katabi mo. Hallelujah. Okay. Sino mga excited dito? Amen? May mga excited ba rito? Handang tumanggap ng salita ng Diyos? Amen? Pag nandito ka, dapat ginagamitan ng pananampalataya. Ano? Nakikita nyo ba yung monitor? Kahit di nyo na ako makita, basta itong monitor makita nyo. Okay? Pwede ba natin ibaba ng konti ito yung mic ninyo, yung drummer natin? Para at least pag may word, siya. O okay lang ganyan. Okay na ba yan? Okay. Pastor, kahit yung mic, hindi naman. Ikaw lang storbo dyan. Okay. Okay, anyway. Handa na tayo. We are now in our series. Our installment series, Magtatapos na tayo. Tinapos ko na sana last week yun, pero si Pastor Ads ang nag-preach. And I hope natutupo kayo doon sa tinuro ni Pastor Ads, We are in our series. Kung bago ka rito, the title of our series is Think Outside the Box. It's all about our God-given resources na tinitignan natin ang ating mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, especially our finances, our wealth, our possessions. Hindi lang siya tinitignan na pangsarili, okay? But we are looking it for God's kingdom's purpose. So tinitignan natin, hindi siya gagastusin pag nakita mo yung 100 dirham. Wow, bibili ko kaagad to. Hindi. Yung tinitignan natin, Lord, saan natin gagawin ito? So nakikipartner ka ngayon kay Lord dito sa series natin. Anyway, nasa part 3 na tayo. Part 1 ko, tinalakay ko yung reach toward God. Sabi mo sa katabi mo, ang yaman mo kay Lord. Titignan natin pag nandoon na tayo, Baka bigla-bigla na lang yung bahay mo doon, mas malaki pa yung baho ng doghouse mo dito, Paano ka naman kakasya? So, may bahay tayo doon. Remember, the Lord Jesus Christ told in John chapter 14, I am preparing a place for you. Man, sabi niya, babalik ako sa inyo at kukunin ko kayo kung saan man ako naroroon. So, Diyos ay pinagpiperahan tayo ng Diyos ng a mansion in heaven. So, sabi mo sa katabi mo, may mansion ka pala doon. Oy, kulay pink. Oy, lalaki yan, kulay pink. Anyway, sige. Pangatlo, ating second series, si Pastor Ads, nagturo yata siya ng money chase ba? Tinuro niya o chasing money? Ako naman, nung Thursday, tinuro kong part 2 ko, treasure hunters naman. So sa mga hindi nakakita yon o nakarinig, hindi yata na record. So okay lang. At least tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating series. Okay? Now, we have come to our last installment ng ating pag-uusapan. At katulad nga sabi ko sa inyo, ang series na to, tutulungan tayong i-filter din ang ating mga kaisipan on how we decide in regards to our finances. Dapat marunong kang mag-save at gamitin ang iyong finances para sa kapurihan ng Diyos. At higit sa lahat, may kariblik yung utak natin, yung heart din natin, kung paano natin ito magagawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, may I invite everyone muna, basahin natin ang salita ng Diyos. Written on Luke 16, pwede ba tayong tumayo lahat? Basahin natin ang ating pag-uusapan. Pindutin nyo na lang, hindi siya umaabot. Okay. Luke 16, verse 1 to 13, nakikita niyo po ba? Okay ba kayo? Nakikita niyo po ba yan? So, pwede niyo patayin siguro, I don't know. Makilakas nga, para kayo inaantok lahat. Nakikita niyo ba? Yun. Siguro, you're na masyadong lang siguro. Suppress yung sound kasi naka-acoustic tayo dito, Not like doon sa kabila. Okay. 5, 4, 3, fire. He also said to the disciples, there was a rich man who had a manager, wasting his possession. Verse 2, he called him and said to him, what is this I hear about you? Turn in the account of your management, for you can no longer be manager. And the manager said to himself, what shall I do, since my master is taking the management away from me? I am not strong enough today, and I am not ashamed to beg. I have decided what to do. So when I am removed from management, may receive me
in their houses. So summoning his master's debtors, one by one, he said to the first, "How much do you owe my master?" He said, 100 measures of oil. He said to him, "Take your bill and sit down quickly and write 50. Then he said to another, "How much do you owe?" He said, 100 measures of wheat. He said to him, "Take your bill and write 80. The master commended the dishonest manager for his shrewdness. For the sons of this world are more shrewd in dealing their own generation than the sons of light. I tell you, make friends for yourself by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings. One who is faithful in very little is also faithful in much. One who is dishonest in very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches? And if you have been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? No servant can serve two masters, for either he will hate and he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Let's bow down our heads and let us pray. Lord, bless us with wisdom and knowledge to acknowledge and to know your word. Help us, O God, to comprehend your message to each and every one of us. Lord, wala pong ibang nais ang aming mga puso, kundi maranasan ang kilos mo sa gawain na to. Lord, four corners of this place, once again, may your angels to be with us, O God. Be with us and protect us from all the works of the enemy. And together, O God, we will enjoy your presence, O God. Lord, bumaba ang iyong presensya in the midst of us, and at the same time, consume us inside of us, O God, that may our soul, O God, Lord, find peace, find rest, O God, to our troubled soul, O God. Thank you, Holy Spirit. And Lord, from head to foot, O God, once again, we want to acknowledge you, that you are with us, O God. 2 or 3 gathered together in your name, you are in the midst of us. And here we are, Lord, napakadami ng mga anak mo naririto, expecting, O God, your move. Let there be healing. Let there be restoration. Let there be provision in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Kayo? Ayan. So the title of our message is entitled, Hindi Umaabot. Okay? The Shrewd Manager. Okay? Basahin nyo nga. The Shrewd Manager. Ano ba yung shrewd? Wise. Matalino. Tinan mo yung katabi mo. Uy, nagtatali-talinuhan lang yan. May salamin yan. Okay. Matalino talaga yan. Okay. Mautak. Okay. Ang mautak na manager. Ang wise na manager. Okay? And you know the story? Abasa natin. Kakaiba to sa mga parable ni Jesus Christ. It is far different from other parables na tinuro niya. But it help us to think outside the box when it comes to finances. So this parable was about the dishonest manager who got fired. Okay? Natanggal siya after his master found out of his wrongdoing. Nagkaroon siya ng, anong tawag natin doon, yung kaalibalbanan o kaya may ginagawang milagro sa kanilang company. Hello? May kakilala ka bang ganon? Huwag mo nang ituro. Okay? Basta okay. So, because of this, he had to think something. He had to think fast and act fast kasi tatanggalin na siya. Okay? So, itong tao nito, the dishonest manager, ang ginawa niya, he had an idea to lighten up doon sa problemang kakaharapin niya. So sa pag-iisip niya, nakaisip siya, and then in-execute niya. At totoo nga, noong na-execute niya, pati yung yung boss, wow, na-amaze sa kanya. Hello? Pero pinard pa rin siya. Pansin niyo yon. Now, matututunan natin itong sa parable na to, sa last part na ito,
that we will see again beyond our wealth and possession, not for personal use, but to understand that its purpose is to use for the glory of the Lord and for the kingdom of God. So iisa-isahin muna natin ang ating tatalakayin ngayon. Verse 6, verse 1, ipakipindot na lang kasi hindi talaga umaabot tong ano natin. Okay, sabi niya rito, he sent to the disciples. So ang kausap niya rito, actually it's not only the disciples, kasama ang mga Pharisees, mga religious leaders, may mga unbelievers there. But he was talking directly to the disciples because he is teaching a parable. The parable is meant to explain something. It's a metaphor na madalas si Jesus Christ ginagamit niya sa kapanahunan nila. Kung ano lang yung nakikita niya sa paligid, mga kapanuhan nila, yun ang madalas niyang ginagamit sa metaphor to explain to the disciples yung gusto niyang ibahagi na salita. So he said to the disciples, there was a rich man. Sabi niyo, a rich man. Tingnan mo yung katabi mo. Uy, mukhang mayaman. Hindi talaga, pastor, mayaman talaga to. Mayamang sa hangin to, pastor. Okay. Okay, sige, sabihin mo sa katabi mo, mayaman ka kay Lord. You already heard the message in part 1. You are rich in God. Right? Hindi ka man rich ngayon financially or pero kay Lord, sa harapan niya, ikaw naman ay napakayaman. Pero of course, ayaw mo bang yumaman dito sa lupa? Because God wants you. Pero kailangan mo malaman na lahat ito para magamit mo ang mga ito sa nais ng Diyos sa buhay mo. Now, there was a rich man. Sabi niyo ulit, rich man. What did it meant to be rich during those times? Anong ibig sabihin nun? Paano mo nyo ba makikita ang yaman noon sa kanila o mayaman? Number 1, makikita mo na during those Jesus Christ time, okay, first century po ito, ang mga mayayaman noon, they are materially well distributed unevenly. Ang ibig sabihin noon, ang yaman noon, hindi na ipapasa ng even. Sa panahon natin, pag may manahan, hati talaga yan. Right? Pero sa panahon nila, panganay ka pa lang, lamang ka na. Ang sayo kaagad, doon sa mamanahin, is 2/3 na kaagad. Pag panganay ka, paano kung mayroon kang 7 pa na kapatid? Yung tira, sa kanila lang yun. Lamang na kaagad yung panganay sa kultura nila. At sa mga panahon po nila, hindi lang po unevenly, a small number of people own only vast proportion of wealth ng mga panahon nila. Meaning to say, kukunti lang ang mga taong mayroong mayayaman doon kasi sila lang yung mga may lupa. Kung nanonood nga kayo ng The Chosen, makikita niyo yung ganung mga klaseng settings. Lupa ang kayamanan madalas sa kanila. Amen? So while the people there live comparatively poverty, marami sa kanila ang mga mahihirap, kukunti naman daw talaga ang mga mayayaman. The wealth of the elite, sabi niya rito, is almost based on extensive land holding. So, sa panahon talaga nila, more on lupa, kasi pinagpapasakan nila yon. So yung mga mahihirap, sa Pilipinas, di ba gano'n, pag may mga lupa kayo, kuminsan nakikipag-ano tayo sa, nakalimutan ko yung tawag doon, yung mga magsasa, sila yung magtatanim ng lupa mo, and then mayroong percentage yan. Amen? So sila yung magtatanim at may aanihin, 70-30 tayo. Sa'yo ang 30, sasabihin mo doon sa magsasaka, sa amin ang 70. Okay, 40 ang hatian dyan. So, pero I think walang ganong hatian. Usually, ang mga may-ari ng lupa, medyo malalaki ang lagi nilang nakukuha. Kasi nga, ganun ang kalakaran. Sa panahon nila, ganun po ang madalas na rich sa kanila. The rich largely own their wealth to agriculture. At ano pa? Ang mga mayayaman din noon, sabi niya rito, is ginagamit nila ang kanilang mga property para sa mga tao noon para sila ay magparenta. So parang ganito, mayroong ipaparent sa'yo, o mayaman, mayroon akong gamit dito. Ano ba ito? Sanla. Ang ibig sabihin nun, ipapasalan nila yung gamit nila, yung kalabaw nila, walang kalabaw noon, okay? Okay, baka, may baka sila, meron silang camel, meron silang ali-alian, so yung mayaman, kukunin niya yon. Bibigyan ng pera yung abang. Ngayon, pag kukunin nila yon, mayroong mga patong, at higit sa lahat, nahihirapan din silang kunin kasi nga, mahihirap yung kaya na-accumulate yung mga mayayaman, mas lalo silang yung mayaman, yung mga mahirap, mas lalong humihirap ng panahon nila. Nangyayon po ba yung dito, yung instances? Kasi nga mayroong dinidefine si Jesus Christ dito, this rich man. Remember, this is a parable, ha? Pero yung parable na to nangyayari sa panahon nila. Kaya relate din yung mga tao doon sa panahon nila kasi nga, nangyayari ito sa paligid nila. Yung mga mayayaman, napapansin nila yan. Now, hindi lang yun, napapansin mo yung mga rich man dyan sa kanila na nakakakuha ng prophet.
Rich people are obviously can be seen by their clothing. Yung mga damit nila. Pag nakita nyo sila naka-purple, mayaman na kaagad yung parang Barney lang yon. Pag may purple sila, because purple is a color, sabi niya, cloth in purple and fine lining, sabi niya sa 16, ng Luke 16. It's a color na kung saan ginagamit lang ito ng mga taong mayayaman ng panahon nila. So kapag naka-purple sila, hindi kayo nakakabili ng mga damit-damit kung ano may kulay dyan. No, dinaday nila yun. At yung ginagamit nilang panday, yung pang, ano ba tawag sa Tagalog yun? Pang, jubos. Ano, jubos ba talaga? ano? Ano pang mas ginagamit natin? Jubos talaga. Bariutik. Okay. Ha? Oh, yun. Hindi ka pwedeng magkulay-kulay lang. Kaya pansinin nyo doon sa mga The Chosen, ang mga damit nila, mga earth tones lang. Green. Dati puti yun. Hindi na ilalaba. Malikabok. Nadudumi yan. Dumi-dumi. Hello. Ganun lang ang mga kulay doon. Kaya pag nakakita sila ng mga kulay, uy, blue yan ah. Wow. Yaman mo naman. Ang mga kulay na blue, scarlet, purple, yayamanin yan. Kahit na yung tela, alam nila kagad pag nakakita ka, cotton ba yan? Kasi ang cotton nanggagaling lang sa Egypt nung during those time. So parang, uy, made in US ba yan? Sa kanila, made in Egypt. Egypt! Made in Egypt! Hello! So yung cotton talaga sa kanila, pag naka-cotton ka, wow! Yuyamanin ka! Hindi basta-basta nakakakuha ang mga mayayaman o mahihirap ng ganito. Hindi lang yon, yung silk. Galing pa sa Orient Pearl o Pearl of Orient. So malalayong lugar. So sa pananamit pa lang, sa mga bahay, sa mga ari-arian, makikita mo na kaagad na mayaman sila. Okay? Ito mas matindi. First century ito First century, during Jesus Christ. Ang mga mayayaman sa panahon nila, sila lang ang tinatawag na binibless ng Diyos. Wow, that's very Kapag mayaman sila, meaning to say sa kultura nila, sinasamahan ng Diyos, pinapaboran ng Diyos. Kaya ikaw na pag mahirap ka na during those time, kaya tinan mo yung mga may sakit sa kanila, pag naketong sila, kapag may sakit sila, pinaparusahan ka ng Diyos kasi makasalanan ka. Pero mga mayayaman noon, sila lang ang mahal ng Diyos, sila lang ang wow! Kung sa panahon natin yung, wow, grabe, napaka, ano naman yan? Ano ba tawag natin doon? Yun, okay. Hindi ko kayo marinig, parang tahitahimik ninyo. Nasa-suppress lang siguro yung sounds dito, no? Okay, now, hindi lang yun. Na sila ay, being rich was a sign of God's blessing sa kanila. Ito mas matindi. They were often called the most righteous one. Kasi nga, puno-puno, grabe, blessed ang Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Pero pag mahirap ka, pinaparusahan ka ng Diyos, kaya mahirap ka. Kaya tinan mo yung mga tinatanong ng mga disciple, nung may bulag na isang bata, Jesus, bakit nabulag yan? Dahil ba sa kasalanan ng mga magulang niya? Pansinin nyo, kasalanan ng mga magulang nila na ipasa doon sa anak nila. So during those times, ang pagiging mayaman, mayroon ka talagang masisay. Wow, righteous ka. Banal na banal. Wow, pabor na pabor ang Diyos sa'yo, religiously. Tigit sa lahat, wow, kinaiinggitan ng marami. Tinan mo yung katabi mo, huwag mong kainggitan yan. Parehas lang kayo na mayaman. Now, binigyan ko lang kayo ng information. Kasi dito sa start pa lang na to, sabi niya rito, there was a rich man who had a manager. Sabi niyo manager. So siya, mayaman siya, pero mayroong manager nag-hold sa kanya. Mayroong tagapamahala. At itong nangyari sa kanya. And charges were brought to him, and this man was wasting his possession. So natagpuan na itong palang lalaking ito may ginagawang kabalbalan. Nakita niya na mayroon pala siyang ginagawang kabalbalan sa loob ng kanilang opisina. Hindi naman yung katabi mo, baka mayroong ginagawa yan. Pag wala si manager. Sige, Facebook pa more, ha? Sige, break pa more. Sigarilyo pa more outside, okay? Now, ito na. Sabi niya rito, pindot, verse 2. Sabi niya sa verse 2,
And he called him. Tinawag niya ngayon ang eksena. Halika rito, halika rito. Manager, halika rito. What is this, Shuhada? Too much wasting manpulos? Shuhada, what is this? What is this? Wasting money. Bakit mo ni-waste sabi niya, what is this that I hear about you? Turn into the account of your manager or management, for you can no longer be manager. Ang sabi niya rito, nabalitaan niya, confirm sa mga CCTV, human CCTV. Wala naman CCTV, na ganyan na. Boss, siya confirm. Boss, kanina umaga. Sa opisina niyo may mga ganyan. Hindi na nila kailangan ng CCTV, yung human CCTV. Yan ang pinakamabilis na sa Pilipinas na natin. Wi-Fi natin yan, yung bali-balita. Hindi pa na ipopost, nandun na kaagad kay Aling Berta. Nabalitaan, na-confirm nila ito. At ang sabi ng kanyang mga boss, pakiayos mo lahat ng file mo, pakiayos mo lahat. Galit na galit. Log out mo na rin yung computer mo, papalitan namin ng computer. Password. Kasi noon, nung natanggal ako, pagkabalik ko, hindi ko na mabuksan ang computer ko. Ulit ako na ulit. No, we remove password. Sabi sa, why? Sabi ko siya, you're fired. Hindi mo na ako pinalitan lang ako. Okay. So sabi niya, paki-turn over mo yung susi ng bolt at igit sa lahat, akin na yung ledger. Kasi management lahat ng mga listahan yan. Ngayon, itong taong to, nung sinabihan siya, meaning he is fired already, sabi niyo, na-fired na siya. Sabi niyo, fired. Nasunugan. Tama ba? Mali. Natanggal sa trabaho. Fired. Okay. So, na-fired siya. Tanong ko sa inyo, nasubukan niyo na bang matanggal sa trabaho? Taas nga kamay yung mga nasubukan na natanggal sa trabaho. Dahil sa kabalbalan. Hindi, be honest. Ako lang ba? Ako lang ba ang honest dito? Alos, binago ako na ng Diyos, pinatawad ako, ikaw, tinan mo, nagatago ka pa rin. Okay. Hindi, I'll be honest lang, di ba? Siguro dahil sa batang-bata ka pa, hindi ka na nag-i-enjoy sa trabaho mo, o pinasok ka lang ng tatay mo dyan, tinanggal ka, na walang trabaho. Whatever, tinan nyo to lagi kong daladala sa inyo to, what I learned from these 2 verses is this one. Whatever you mismanage, you will lose it. Tandaan nyo lagi yan. Yan, nagiging prinsipyo ko ngayon yan. Kasi pag hindi ko na-manage ng tama yung puso ko, yung pagpipreach ko rito, yung pagtayo ko rito, mamaya wawala ka na rin dyan. Pag hindi ko na-manage yung health ko, ay kahit na bombastic man ako mag-preach dito, pero mamaya pag yung tinamaan na naman, wala. Kasi na-mismanage mo Baboy ka ng baboy Sabihin mo nga sa katabi mo, maggulay ka naman. Parang lasong sa'yo ang broccoli. Tinan nyo, parang ano yung broccoli? Bro, hindi ba alam? Bro! Kuli! Okay. Diba? Getting aside, kahit ano yan, applicable lahat yan. Pag hindi mo inasikaso yung marriage mo, mawawala yan. Yung asawa mo, you have a God-given assignment. Asawa, magpasubmit ka, you didn't manage that one, later on, mawawala. Why? Sa ibang magpapasubmit. Ikaw naman, you didn't love your wife, later on, you will mismanage. May trabaho kayo, you mismanage it, mawawala lahat yan mamaya. This church, kahit na nag-i-enjoy tayo dito, if we mismanage this church, especially sa mga leaders, your talent, if you mismanage, later on, wala na. Ang galing mong mag-song lead dito, bumababa talaga ang bumababa kami lahat. Tama na. Bumababa ang tono mo. Off-key. Joke. Diba? Na-mismanage mo, wala yun. Kaya itong manager na to, na-mismanage niya. Amen? Kaya ingat-ingat. Sa business ninyo, maganda ang takbo ng company nyo ngayon. Or yung business mo ngayon. Pero pag na-mismanage mo yung pera, gastos ka ng gastos, kumita ka lang ng konti, wow! Ayos to. Naku po, hindi mo siya ininvest, mamaya, malulus mo na. Ari-arian man yan, relationship man yan, lalo na pag integridad. Ang ganda-ganda ng relationship ninyo dyan sa company nung lumabas ka. Sira, katulad nito. May kunito nga sa akin si Mrs. minsan mayroong ganoon sa kanila. Nasira. Ang ganda-ganda ng track record ng buong pagtatrabaho niya, pero nung umalis, may ginawang kabalbalan. Sira. Sa mga loob ng plot ninyo, gaganda namang relationship ninyo. Di ba? Pero nung umalis ka doon, hindi maganda yung pag-alis mo.
Eh kasi nga, hindi mo na mas manage yung, integridad mo, yung, kaya pala siya pala talaga kumukuha lahat ng mga toyo natin. Bihira yan. Tapos napagbibintangan pa kita, di nga ako marunong magluto. Pero dinadirect mo lang doon sa kanin mo. Tapos lalagyan mo ng yung suka sa solve ka na. Hello? Even your relationship kay Lord, pag na-mismanage nyo na yan, dati tumutugtog ka, sumasayaw ka, you're calling. If you mismanage your calling here in this stage, yung pagsayaw-sayaw mo, dito, sumasayaw kayo rito sa Sunday, talagang, wow, sayaw ka ng sayaw. Pero pagdating din naman lang ng Lunes, sayaw ka rin ng sayaw doon sa kung saan ka sumasayaw. Umaawit ka rito. Calling nyo yan eh. Tapos pagdating mo sa Lunes din, Lunes. Di ba? Wala. Nandiyan po ba tayo? Oo. Yung mga natin, multimedia. Gagaling talagang gumawa niyan. Pero pag nag-iisa sila, iba rin ang multimedia rin. You will lose it later on. Si Lord, hindi mo alam mo, kung mayroong CCTV dito sa lupa, nakita siya ng mga tao, wala pang technology na. Ngayon, halos lahat na ng corner may technology. Pero ito mas matindi. Si Lord, kahit saan ka pumunta, kitang-kita. Hindi to like microscope na parang titingnan yung germs. No. Even the very motive of your heart. Walang takas. Okay. Parang si Say yun. Sasabihin nyo, whatever you mismanage, kapag pabaya tayo at hindi natin binibigyan halaga, ang tamang pamamahala mawawala. Uy, rhyme. Ulitin ko, kapag pabaya at hindi natin binibigyan ng halaga, ang tamang pamamahala, mawawala. Okay ba yan? Now, verse 3, pindot. And the manager said to himself, so ito na. Sabi niya, what shall I do? Nag-iisip siya ngayon. Kung may pag-iisip siya, matalino talaga to eh. Since my master was taking the management, so kukunin na sa akin itong trabaho ko, itong opisina ko, pati yung lampshade ko, pati yung flower base ko, kukunin to lahat. So, aburido na siya. So, ang ginawa niya, naku, I'm not strong enough to dig. Hindi naman ako marunong magbungkal, maging magsasaka. At lalong sabi niya rito, I'm ashamed to beg. Ironically, tinan mo to. Uy, ironically. Bizarrely, tinan mo to. Nahihiya siya na magbungkal o kaya'y mamanimus, pero hindi siya nahiya na maging dishonest. Tinan mo katabi mo. Uy. Parang nahihiya siya na humingi ng ulam dyan sa bahay mo, pero hindi naman siya naghahanap ng trabaho, nahihiyang di maghanap ng trabaho. Nahihiya ako umutang, pero hindi ka naman nahihiyang maghanap ng trabaho. Sa Pilipinas, yung mga tambay-tambay lang. Di ba? Siya, nasa isip niya, nakakahiya, namamalimos. Mas nakakahiya, nagnakaw ka. Tama ba hindi? So sinasabi niya rito, nahiyaman ako, sabi niya. Pero ito na. Verse 4, I have decided what to do. Wow, buti na lang, nag-isip talaga siya. Tinamig katabi mo, nag-iisip na yan. Nag-iisip na yan. Pero hindi dapat matapos sa pag-iisip. Dapat may gagawin ka. So sabi niya, I have decided what to do. So when I am removed, ito na. Kapag ako natanggal sa management, sabi niya, nandiyan ba sa harapan niyo? Okay. Natanggal ako, sabi, I remove from the management, people may receive me into their houses. Bakit? Pasin niyo, sabi niya, pag ako natanggal, itong paplanuhin ko, sabi niya, pag ako natanggal sa trabaho, sisiguraduhin kong may tatanggap sa akin sa mga bahay-bahay. Bakit? Kasi sa panahon po nila, eto, makinig mabuti, nag-ano siya ng future niya. Sinisecure lang niya yung future niya eh. Kasi sa panahon nila, napakahalaga po yung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. At yung pagiging hospitality or hospitable sa panahon nila, it's not a free thing. Ulitin ko, every good works that they are doing during those days, there's a string attached. May kapalit yon. Hindi sila basta-basta tutulong na walang kapalit. It's on their culture. Hello?
Para tayo, may mga kultura tayo sa Pilipinas, ningas kugon, crab mentality, mga yan. Sa kanila may ganun din. That when they help, they need to know that in the future, pag kailangan ko tulong mo din, tutulungan mo ako. Ang tawag natin doon ay utang na, ay naku, utang na loob, okay? May utang na loob. Ngayon, kaya sabi niya, may naisip ako, na kapag natanggal ako rito, sabi niya, sisiguraduhin ko may tatanggap pa sa akin. Kasi nakakahiya yung ginawa niya eh. Ba't ka natanggal? Kasi nanloko ako eh. Kasi nagnako ako eh. Wala talagang tatanggap sa kanya. Pero ang ginawa niya, may naisip akong paraan. Verse 5, ang sabi niya, so summoning, nagsumo siya, naki-wrestling. Now, hinanap niya ang kanyang master sa mga nakapag-utang. At ito ang binlano niya. Inisa-isa niya sila. At ang ginawa niya, sabi niya rito, he masters debtors one by one. He said to the first, how much do you owe with my master? Sumagot sa verse 6, sabi niya, 100 measures of oil. Alam niyo 100 measures of oil? Para hindi na tayo mahirapan. Like 37 liters yan. But converting to finances during those time, alam niyo kailan? 3.5 years wages. So 3 taon na sahod mo. Kung sumasahod ka ng 5,000, i-times mo sa 12, i-times mo sa 3, i-times mo ulit sa, mayroon pang 6 months yon. So 3.5 years, ganong kalaki ang pera. Pero ang sabi niya, halika rito my friend, ang gawin natin, tuso talaga eh. Sabi niya, ang gawin natin, akin na, alam mo ilan utang mo? 3 taon at kalahati na sahod. Sabi niya, ganito na lang. Take your bill, kunin mo, burahin mo, palitan mo, at ilagay mo, 50 na lang. Kung ikaw gagawa ng ganon, na isang bagay, yung boss mo, kasi nag-loan ka, kasi umuwi ka sa Pilipinas, December pa talaga. Alam na this, di ba? Relate kayo. Sabi ng boss mo, you have loan in the company for 10,000 dirham. So, let me do this one. Pay the half of it only. Anong sasabihin mo sa kanya? Pag sinabi ng boss mo, kahahati na lang ang babayadan mo, anong sasabihin mo kay boss mo? Sino magpapasalamat kay boss niya? Imposible, wow! Ayaw nyo? Ako gusto ko, kasi sabi ng boss ko, kalahati na lang bayadan mo. Di ikaw parang tuwang-tuwa ka, boss, seriously? 5,000 lang babayaran ko. Yeah. At ano pa yan? Itabi mo pa. Wow, itabi pa talaga. Gusto mo? Tanungin ko, gusto nyo yun hindi? Gusto! Parang hirap nyo i-convince. Okay. Gusto ko. Kaya sabi niya, sige, alis ka na. Sasabihin ng lalaki yun, for sure, naku, thank you, salamat. Ihahag pa siguro yun. Salamat yung kalahati na to. Sasabihin ko rin din kay misis ko. Wow, wais din yung kautang. So, binayadan ko lahat, wow. Tapos binusa ni mister yung kalahati din. Okay. So sabi niya, thank you, alis yun eh. Wag ka muna umalis. Alam niya gagawin niya eh. Darating ang time, pag natanggal siya, lalapitan ko tong taong to. Alam niya eh. Because helping during those days have a string attached. Punta ako sa'yo rin, later on, ako naman ang tutulungan mo. Nagigets niyo ba? Verse 7, ganun din na nangyari. Then he said to another, how much do you owe? And he said, 100 measures of wheat. Ang sabi niya, take your bill, burahin mo, at isulat mo, 80 na lang. So ito naman, wow, seriously? Sige na. Bait mo naman sa akin. Okay na, sige, alis ka na. Ito na nangyari. So nakita niyo yung picture dito, nakita niyo? Ganon talaga sa panahon nila. Sa first century, mayroong kinakailangan bayaran yung utang na loob niyan. Sa panahon natin sa Pilipinas, hindi pwedeng bayaran ng utang na loob. Sino rito ang nagbabayad ng utang na loob niya? Wala, di ba? Kung minsan sinusumbat mo nga yung utang na loob na yan eh. Pinaaral kita. Ayoko naman mag-aral, kaya naman para sa akin. Sino rito ang naiinis ngayon dahil may utang na loob ka? Bayaran ko na lang kaya yung utang na loob ko sa'yo para hindi na tayo nasisira relasyon na yan eh. Pero sa kanila, doesn't matter because there's really a payment of that utang na loob. Sa atin, naku po, ang hirap, sira ang mga relasyon dahil lang sa utang na loob talaga. Utang na loob mo sa akin yan. Ano, gusto mo bayadan ko? Hindi. Now, look at this. Eto na.
Dito na yung twist ng story. So malinaw na malinaw sa atin na yung parable, sinasabi ni Jesus Christ, may loko-loko na manager, dishonest, gumawa siya ng kalokohan. So what do you think? Sa tingin nyo kaya, i-reward siya? Di ba? Hindi. Actually, he got fired. Pero doon sa kakita nyo rito sa verse 8, ilagay mo sa verse 8, then the master commended. Sabi niyo yung commended. Alam niyo yung commended na word? Pinapurihan siya. Di ba? Pero, tinanggal pa rin siya. Kasi papansinin niyo ditong verse na to, the master commended the dishonest. He doesn't say that he was commenting about his dishonesty. The master was commending the dishonest manager about his shrewdness. Say it with me, shrewdness. Sabi niya, ang galing din ng naisip mo. Utak ka, natuwa. Pero fired ka pa rin, Napangiti mo lang ako. Pero ang galing ng ginawa mo. He commended the dishonest manager for his shrewdness. Nakakapagtaka, ano bang matututunan natin dito? Kasi ang word na shrewdness, pindot, is all about a clever move, a cunning move, a smart and a wise move. Kayo magtataka na ka na rito, balik mo doon sa verse, tinan mo sa 8. Ang sabi niya, ang galing mo ayos ka rin mautak ka rin Paano mo naisip yun? Siyempre, gaganito ko rin siya, nahihiya, pero at the same time, pinuri siya Pero tinan mo yung B, yung kalahati ng verse na yan. Sabi ni Jesus Christ, makinig kayo mabuti, sabi niya, for the son of this world, kayong mga makamundo na tao, sabi niya, kayong mga hindi believer. Kasi yung tinus na niya, hinarap niya na yung mga reality na people. Kanina, parable pa lang, pero ngayon kinakausap niya na yung totoong tao. Sabi niya, for the son of this world, ito yung mga tao, say it with me, son of this world, mga believer, are more shrewd in dealing with their own generation than the son of light. And who are the son of light? Those religious leaders. Ang sabi niya, ito, makinig kayo mabuti, sabi niya, etong mga unbeliever, mas matatalino pa silang gamitin ang kanilang resources, their idea, their position to win people. Rather than you, na kayong mga anak ng Diyos, you don't know how to use your God-given resources to win people. Nakita niyo yung message niya? Tama doon tayo doon. Look at these people around us. Yung mga mayang, they are using their finances, winning people. They are using it. Their position, their finances, their wealth, to gain para magamit at mapapalapit ang mga tao sa kanila. Tignan mo ginawa niya. Ginamit niya ang utak niya, tumulong siya, kaya yung tao napalapit sa kanya. So ginamit niya yung position, yung pagiging manager niya, at ginamit niya yung finances para mawin ang tao. Kayong mga anak ng Diyos, kayong mga son of light, kayong mga religious, what are you doing with your finances? You're always doing it for your own benefit, consuming for your own alone. Sayo. But you are not winning these people. You are tearing them away. Kaya yung mga dito, mga Pariseo, talagang, wow, nagulat sila. Na yun ang narinig nila kay Jesus Christ. And this is a message for us. Kaya nga naroon tayong out of the box You need to see your God-given resources and your position. When I say God-given resources, it is included everything. Your talent, your finances, what you have right now. Everything that you have, Psalms 24 verse 1, everything that we have here on earth belongs to the Lord. Pag-aari niya lahat. Ngayon, ang sabi niya rito, buti pa itong mga unbeliever, kaya nilang gamitin ang kanilang pera at kakayanan para i-win ang tao. Kayo na mga nakakilala sa Diyos, dapat kayo yung gumamit at maging modelo, kayo pa ang hindi nakakagawa ng tama. Nag-guess na yan, Now, this is what pindot. God wants His children to be also shrewd. Dagat man ay talino ka rin. Gamitin mo rin ang utak mo. Gamitin ang position mo. Gamitin mo ang God-given resources mo in the use of their position and possession para mawin mo ang ibang tao. Paano, Pastor? Let's go to practical. Practical na to. If you're a manager in your store, in your company, you could use your influence.
That's your God-given talent. Mabait ka sa kanila. And sometimes, magdala ka ng pagkain. Pakainin mo sila. Later on, kasama mo na sa church yan. May sasakyan ka, God-given resources. Nung sumakay ka, feeling mo, yaman ka, tapos hindi ka man lang makapag-invite na. Bro, sakay na. Dati, pakaway-kaway ka lang. Wala namang nakasakay doon sa likodan. Why not use it? That's God, Bro, pasyal tayo. Kape tayo. Gamitin mo minsan yung mo. Are you getting what I'm saying? Yun ang gustong ituro sa atin ng Diyos dito. Hello, you have a big plot. Tatatlo lang mga kayo nakatira doon. Pero pag nakikipag-Bible study ka, siksikan na nga kayo doon, usog ka pa ng konti, wala na. Samantala ikaw, pinagpala ka, naku po. Totoo hindi? Ikaw yung pinakamalaking kinikita sa cell group ninyo. Pero minsan ni ambag na kahit isang tuyo, wala pa. Nagre-reklamo ka pa, sasabihin mo, wala ba tayong take-out ngayon? Wow! Mga baka, kasambahin na nga lang yung kasel group mo. Ikaw nga yung pinakamalaki sahod. Tapos sasabihin mo pa, ako mauna. Wow, ka pa mauuna. You see how greedy are we sometimes? And God is teaching us, you have your position. You're a parent. Tatay ka. Use your position to bring people to Christ. Anak, alin ka rito. Sama tayo sa church. Ayoko tay. Sama ka! Opo, sasama na po. It's your position. Hello? Yun ang pinapaalala. Kung itong mga masasamang tao to They could still use their talent and their position to win people. How much more of those people who are in Christ? And when God see that in our heart, in our action, mas lalo kang biyayaan ng Diyos You are here in the church, and sometimes you give your tithes and offering. Ginagamit sa pangano. Tingnan nyo ito, magre-renta ka na. Alam nyo ba kung magkano renta rito? Hindi ko rin alam Ano ito, kinukuha ko sa wallet ko? Hindi Tayo rin. And what are you giving to the Lord is all visible to Him. Nagagamit ngayon sa kaharian ng Diyos. Sa encounter. Yung mga nag-encounter, di ba dati wala kang pang-encounter? Ikaw, nag-sponsor ka. That's how you use your God-given talent and possessions. O tinan mo ngayon, in-sponsor mo ngayon, cell leader na. You see? At yung cell leader na yun, ilan ang nawin niya? Yan ang gusto ipaalala sa atin ng Diyos dito. Huwag kayong magtatampo, katotohanan na magpapalaya sa atin. Sometimes we are so selfish. Pinili ka ng Diyos, inangat ka ng Diyos. I don't know, maybe you're a first century Christian or first century kind of rich person. Walang pakialam. Basta akin ito. May this teaching be awakening to all of us. Hindi man makita ng church, hindi man makita ng tao, but when God sees how you deal with your finances, think outside the box, looking outside beyond, Lord, itatanim ko to sa mga taong kinakailangan. Pindot. Sabi niya, ayun. Number 1, we are to leverage our God-given resources for God's kingdom. Alam yung word na leverage? Hindi ko rin alam. Number 2. Okay, hindi joke lang. Leverage is a noun. It is a strategic advantage. The power to act deliberately. Meaning to say, ibalik mo doon, we are going to use our God-given resources wisely. Gamitin mo. Huwag mong hayaan na inilagay ka na dyan na mayroon kang pagkakataon. Tignan mo, may mga boss dito, kasama nila mga empleyado nila. Why? Ano ka, mag-church muna tayo. Ate, mayroon tayong trabaho ngayon. Okay, unahin muna natin si Lord. You see, niilapit nyo sila sa Diyos. And thinking, malulugi ka, may maulolos ka na finance doon sa, sa company mo. Kasi pinatigil mo ang trabaho. But your heart is different. Kahit na isacrifice ko itong kikitain ko, basta dinala ko sila sa, ganun ka dapat mag-isip minsan. We are to use our God-given potential. Ang sabi niya rito,
Our finances, wealth, and possession belongs to God. We must use it wisely. And remember, every finances that we have, every God-given resources that we have, we can use it later on either in good deeds or in evil one. Totoo yun. Tingnan mo itong lalaki ito. Kaya dishonest siya. Yumaman siya pero naging dishonest siya. Nagamit niya sa masama. Pero later on, nagamit din niya sa kabutihan. How much more tayo mga nanalagyan na ngayon ng tamang pananaw, salita ng Diyos, when it comes to how to handle our God-given possessions and wealth. Hello? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matulog. So it's God's reminding us, it has a lot of power. We need to leverage it. Gamitin mo yung posisyon mo ngayon. O, boss ka, gamitin mo ngayon. Meron kang ngayon, nakakaangat ka ngayon sa buhay. May sasakyan ka ngayon, may plat ka ngayon. Gamitin mo para sa Lord. So now, this is the question that you need to ponder. Do we wisely control our God-given resources or do we foolishly let it control us? Yung mga dito, mga kaminsan napupunta kami sa mga salon o kaya mga na-dedicate kong mga company. Kuminsan, generous ang mga yan eh. May bibigay sa yung mga libreng services, may libreng mga ganito, ganyan. Pag pupunta kayo, di ba, dinidiscountan tayo minsan ng mga Christian na natin? And that's all good, because nagtatanim naman sila. Pero ikaw, kung lagi kang take doon sa, discount naman. Pambira ka naman, nagtatrabaho yan, puro ka discount. Sometimes may baliktarin mo din naman. Bro, hindi ko nakukunin yung sukli ko. Kasi alam ko naman next week, ililibre mo. Hindi ganon. Shrewd ka talaga eh. Minsan, ikaw naman yung magbigay. Ang hilig-hilig ng Kristiyano mga libre. Pero yung mga libre, nawawala, namumula, nga. Totoo yan, di? Ipaalala lang naman ito. Hayaan nyo, next week, iba na yung topic natin. Makakatakas na tayo sa masakit na damdamin na ganitong turo. Ayoko rin itong ituro, Panginoon. Pero, sinabi mo sige na. Pero kailangan eh. Sabi mo sa katabi mo, kailangan eh. Tinan mo yung last mga parts natin, part 1 pa lang natin, yung mga hindi marunong mag-invest, nag-i-invest ngayon. Kaya yung mga nagtatrabaho sa mga insurance, mga ganyan, ayan. Kumuha na sila ng mga life insurance nila, kumuha na sila ng mga investment nila. Kasi niyahanda nila eh. O nagkaroon, open sila ngayon. Kami nila pastor dyan noon, ang utak lang namin dalawa, pag namatay kami, wag na, ayaw namin mag-invest yan. Alam niyo na yan. Ayaw namin yung pag nilapitan nyo kami, mga financial advisor dito, nga lang kayo pag, Wala, hindi kami naniniwala dyan, ni pastor dyan noon. Pero praise be God, kasi nagkaroon kami ng open mind. Open-minded ba kayo? Okay. So, di ba, ganito yung mga purmahan ng mga Okay? Ipon muna, bago buy later, okay? Okay? Ipon muna bago iPhone. Okay? Kaysa naman ngayon, gasta ngayon, pulubi later, di ba? Mahirap yun. Now, ibalik natin dito sa pinag-uusapan natin. Baka naman kontrolado ka na ng mga ng resources mo. Instead na ikaw ang kumokontrol dito, ay ikaw ang nakokontrol nito. Leverage. During those days na kami po yung mga kabataan pa ni na Pastor Jan, natutunan mo na po na namin to. Paano yung Pastor? Nung kabataan pa kami, ang mga churches namin kasi sa Pangasinan, hindi ganun-ganun kalalaki. Siguro yung 25, 30, medyo okay na sa amin yon. Pag nag-wonder ka nun, ay naku, revival yun. Buhay na yun. Pag pupunta kami doon, nakita namin attendance namin, 25 pa lang, aburido na kami. Ang gagawin namin magkabarkada, worship team, bro, labas tayo. Lalabas kami doon sa daan. Ano ang gagawin namin? Aantayin namin yung mga nagtitinda ng taho, yung mga nagtatricycle, yung mga nagtitinda, paparahin namin. Bro, sabi niya, saan kayo punta? Bro, magkano kinikita mo sa isang oras? Kuminsan 50, magkano 60 minsan, sabi niya. Bro, bigyan ka ng 100, umupo ka lang sa church. Really, college pa kami, ganun ang inuugali namin. Minsan sa kakahuli kami ng 3, 5 na kasi yung kasama ko, milyonaryo. Siya lang pinanggagastos ko, ako lang yung tagapara. Sriyut. Tinatrabaho ko naman eh. Diyan ka lang, boss. Okay. Ganun, hindi totoo yun. At ang gagawin namin doon sa mga nagtitinda ng mga fishball, sir,
Tinan mo, pagkatapos mo umupo doon, may 100 ka na nga, may pag-grocery pa kami. Nagbibigay kami ng mga yung noodles, yung mga bigas, hindi isang kilo siguro kasi tinakal. Siyempre, mahihirap din ang mga tao doon eh. So binibigyan namin sila, sabi, kakaroon ka pa, hindi lang yun, sabi ko, yung fishbowl mo mauubos kasi paglabas ng church, maraming bibili. Ikaw na tricycle driver, may sasakay yan kahit saan ka pumunta. Hello, 225 lang naman doon yung mga tao doon eh. Okay. Pero alam nyo, every week, yung mga baon namin, yun ang iniipon namin. Kasi nasa utak namin, pagdating ng linggo, we need to buy soul. See? Ngayon yung palang naisip yung, baka hindi ako, ano yan? Grabe kayo kung makatawa, parang maiksi pa ni Pastor. Andiyan po ba tayo? Grabe, naalala namin yun. Na nabibili namin ng kaluluwa, sabi ng pastor namin, ang tindi nyo. Talaga, pinapara nyo mga to lang, para lang ano. Because that's what you call leverage, using in God's kingdom. Ikaw, hindi ko alam ang buhay mo ngayon. I don't know, maybe you are a successful person. But have you thought it lately? Na naisip mo, Lord, pinagpalo mo akong lubusan. How can I use this one to use it for your kingdom? Ano, pupunta ka lang dito? Just para mapatawa ako ni Pastor. Masarap sa pakiramdam, pamparam-param. Ang ganda nun lang ba? Sana naman paglabas mo rito, may natutunan ka talaga. Paglabas mo, gahanap ka ngayon ng mga taxi driver. Come here, my friend. Wow, taxi driver. Come here, go to church. Wow, patay tayo. Huwag ganun. No? Sa atin yun. Pero anyways, like sa plot ninyo, mapapakain ka. Ay, birthday mo ba? Hindi. Natuwa lang ako dun sa maliit na pastor na pinuntahan ko. Nakakatuwa lang. Papakain ako. Tapos may in-invite ka palang, ay, kaibigan ko pala. Nagsama ka ng kaibigan. Yung pala, cell leader yun. Shrewd. Tapos, ay, pag-pray niya po yung food. Pag-pray niya, Lord, lahat ng mga kakain, huwag mabulunan muna. Dapat tanggapin ka muna nila. Wow, talaga. Hanggang sa mapapansin nyo, yung buong plot na-win na. Nakikita nyo? Pag uwi nyo sa Pilipinas, huwag nyo yung pasalubong lang ko ninyo. I-target nyo. Lord, gusto ko mabornagin na talagang tatay, nanay ko eh. I-request niya sa'yo, Johnny Walker. Lagyan mo ng Bible verse yung nandito sa loob. Be shrewd, utakan mo talaga. O kaya timpla mo yung Johnny Walker ng iba. Ganito naman lasa. Oo, tayo. Dubai yan eh. Hindi dito sa ano yan, iba yung lasa niyan. Iced tea lang pala yun talaga. Sabi mo nga sa katabi mo, maging matalino ka para sa kaharian ng Diyos. Hindi mo sila inuutakan, ginagamitan mo ng talino para lang mailapit sila sa Diyos. Nakikita niyo yung mensahe dito? Kaya si Lord sabi niya, buti pa itong believer na to, may utak. Ito, na lang. Tayo mga unbeliever, kung minsan, doon tayo talo. Sabi na ni Jesus Christ, but you, son of light, Shuhada, what are you doing? Shu. Kidere, come here. Di ba? Engage na? Okay, gusto nyo tapusin na natin? Sabi mo sa katabi mo, more practice, okay. Kaya pakisabi sa katabi mo, magtanim ka lang kay Lord. Yung pagbibigay nyo, tanim po yan. Sa January, meron tayong tinatawag na first fruit natin. Tingnan nyo, kung makikita, tuturo natin yung one time yun. Pindot, ang ganda nito. Basahin mo, ilagay mo sa dibdib mo. In English, suck your bugs. Yan. Okay. Hindi yan. May verse dyan na isa, being generous, sabi niya. Ayun, basa, 1, 2, 3, fire. Is that powerful? Saan nakaintindi? Pero ano yan? Ang pagiging mapagbigay ay hindi lang pinapagawa ng Diyos sa'yo, kundi parte na yan ng buhay mo. The DNA of God, of being a generous God, is in our DNA too. Especially sa mga destitute people, especially sa mga mahihirap. Gustong-gusto ng Diyos na makita sa atin yun. To win them in Christ. To win them in Christ. Di ba,
Kahit nasabihin nila, pambira, sinama-sama lang pala tayo sa religion na yan. Pero hindi nila alam yung significance na nadala ka sa loob ng simbahan. Ano ngayon ang pakiramdam ng mga tao na dala mo sa simbahan? Di ba ngayon kahit hindi nyo na ini-invite sila ngayon? Kasi ayaw na nila umatin. Hindi, joke lang. Kasi yung nag-preach mo naman. Totoo hindi. Sino rin yung dati nung in-invite siya rito, ayaw na ayaw nyo dati. Pero ngayon gustong-gusto na niya. Lahat naman tayo eh. Sabi mo sa katabi mo, nag-i-enjoy ka pa ba sa presence ni Lord? Hello? Marami sa atin dito, produkto lang ng panalangin. Produkto lang kayo dati ng galunggong sa cell group. Produkto lang kayo lang dati ng biruan. Tara, may pupuntahan tayo. Sige, joyride tayo. Tapos dinala ka sa church. Santo. Oh, sino ba yung nagkwento sa akin, Pastor, pambira to? Joyride lang daw. Dito kami dinala. Lalo na yung isang manager ng SMDC yata yun. Saan tayo pupunta? Basta doon. Sabi. Tapos nakita niya sarili na, church to ah. Ay, sorry boss, dito tayo talaga napunta. O, na-enjoy niya. Amen? Now, look at this. Malapit na tayo dito. 2 Corinthians chapter 9:7, ito pinaalala sa atin ng Diyos. So let us each one give as he purposes in his heart. Sabi mo nga, planuhin mo. Ulitin mo, planuhin mo sa puso mo. Okay? Not grudgingly, hindi ka napipilitan dahil sinabi lang ni pastor. Or necessity. For God loves a cheerful giver. Now, inuulit-ulit ko sa inyo to. You don't need to become rich in order to become generous. Just put it in your heart. Diyan ka titestingin ng Diyos minsan. Na kahit walang-wala na, can you still give? Can you still sacrifice? Kasi si Lord marunong talaga yan. Meron ako in illustration. Nung Thursday, hindi lang ako nakapagdala ngayon eh. Pero ang ganda ng illustration yun, how to become a generous person. And how God sees each and every person na tumatanggap generously kay Lord kung paano mo imamanage yun. Sayang, hindi ko lang napagdala, pero probably hindi talaga pinapadala ni Lord. Number 2, eto na. Being faithful in little leads being entrusted with more. Pakisabi sa katabi mo, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. So that's why, sabi niya rito, 16, sabi niya, verse 10, the one who is faithful, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din sa mga malalaking bagay. Verse 10 ba yan? Verse 10, yeah. Verse 10. Verse 11, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan sa mundong ito, you see? Tingnan mo yung word na yun. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, ang ibig sabihin niyan sa Tagalog, kung hindi kayo makapagkatiwalaan sa kayamanan sa mundong ito, the wealth that we have right now, yung yaman na ginagamit natin, finances natin, lahat ng God-given resources natin, sino kaya ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? It's a contrasting, but at the same time, linking this word na, kung ikaw hindi ka napagkatiwalaan sa kayamanan sa mundong ito, sino pa magpapatiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan na tinutukoy ng Diyos dito ay ang kayamanan sa kalangitan. Ngunit yung kayamanan sa lupa na tinutukoy niya, gamitin mo para makapag-impok ka na. It links to heavenly riches. Parang ganito yan eh. Hindi ko lang kung nandito yan. Tinan ko lang kung nandito yan. O yan yung susunod yan. Sandali lang. Nasa yung verse na yan. Yan yung if we use. Tinan mo yung if we use. Balik mo nga doon sa if we use our God-given wealth. Ang ganda nito. Basahin nyo to. Tinan nyo. Yan. If we use. 1, 2, 3, go. Sinong gusto ng ganyan? Pumalapak nga ang nagnanais na gamitin ng Diyos ang kanyang God-given resources, God-given position in order for you to have an eternal benefit. Di ba yung sinasabi ko sa inyo, 10 pesos lang naman yung siniipon-ipon namin dati. Kung minsan yung mga kaibigan namin, bro, bibili tayo ng kaluluwa. Minsan 5 na kami na nag-aabang dun. That's what we are doing. We are finding ways to use our wealth, hindi yaman lang, even your position, even your influence, para may mga taong mailapit sa Diyos. Use it.
Marami pa tayong hindi nakikita mga tao na hinasay-save. Including your families, including your flatmates. Hello? Kinakailangan yan kasi yan ang goal ng Diyos sa atin. Tayo po ay gamitin ng Diyos in every way of in every area of our lives para ang lahat ng taong hindi nakakakilala sa Diyos ay lumapit sa Kanya. Tanong ko, pagagamit ka ba kay Lord? But are you willing to extend your life when it comes to God-given resources? Kasi kung minsan sa atin, kapag talent, okay lang kayo eh. Mga worship team, mga naglilingkod dito. Pag service, okay na to. Pero pag bibigay, okay na to. Nakapagbigay na rin ako ng talent ko eh. But when it comes to your God-given resources, like especially your money, takot ka na eh. Hindi mo na kayang isacrifice yun. Kaya iba, hindi pa rin naniniwala sa pag-iikapo. Why? Ang mahalaga na kapag serve ako sa Panginoon. Katotohanan ang magpapalaya sa atin. But let God speak to you. This church will never ever force you to do. But may the Holy Spirit speak to you. How will you respond to the Word of God? Naririnig nyo. Kasi tiwala ako sa Word of God. Pag nabasa mo yan, it is alive and active. It separates your spirit and your soul. Tutulungan ka niyan na mag-isip ng tama para sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Mas makapangyarihan pa ang salita ng Diyos na nababasa natin rather than sa ini-encourage ko sa inyo. Kaya pakiulit sa katabi mo, anong oras na? Hindi ko makita yung oras natin. Okay, lapit na tayo magtapos. Hanggang 6 tayo. Sabi niya rito, verse 12, and if you have not been faithful in which another who will give you. Sa Tagalog, kung hindi kayo mapagkatiwalaan ng kayamanan ng iba, the same goes with that shrewd man. Hindi na pagkatiwalaan sa mga kayamanan ng iba. At ang sabi sa kanya, sino ang magbibigay ng tunay na kayamanan para sa inyo? Amen? What's the point? God calls us to be honest in small details of our life. And that is true. Ang Diyos, hindi lang siya concerned doon sa mga major details ng buhay mo. Small details, including your decisions, including your plans. Everything God wants to know, every detail of your life. But the thing is, the challenge is, are you honest in those small details of your life? Sa harapan ng Diyos. Paano yun, pastor? Sa pagtatrabaho nyo, honest ba kayo doon? Dito sa harapan ng Diyos, sa harapan ng pulpito, ginagawa namin yun. Pero honest ba ako pagdating doon sa bahay na? Nung nasa opisina ka, honest na honest ka doon. Pero doon sa detail ng relationship nyo mag-asawa, hindi ka na trusted doon. You see, some parts of our lives, ipagkakatiwala mo sa Diyos, but others are not. Bakit tayo takot minsan doon? Why? God calls us to be honest in small details of our life. Kahit nakatitig na detalye ng buhay mo, sabi ng Diyos, I am interested into it. And if you are dishonest unto it, I am willing, ang Diyos, pwede siyang patawarin ka, ayusin ka, para lang ilagay ka doon sa bigger. Because God plan in our lives is bigger than everything. Pinagplanuhan ka ng malaki, hindi maliit lang. So that's why God wants to point out na bago kita dalhin dito sa malaking bagay na inihanda ko sa iyo, kailangan muna kitang ayusin dito sa maliliit na bagay. Sa opisina, sa bahay, pagliligpit ng damit mo pa lang, ng finances mo, hindi ka mapagkakatiwalaan. Paano kanya dadalhin dito sa malalaking bagay? Now, you're getting what I'm saying? God is so concerned to every small parts of our details. Kasi lahat ng bagay na pinanggagalingan ng malaki, galing lang yan sa maliit. If you have a faith like a mustard seed, it can grow. It can grow. Lalaki siya yung pinakamalaking puno doon sa garden, sabi niya. Pataas ng pananampalataya. The same goes with our faith. Uumpisahan ka niya sa maliliit na pagsunod mo sa Kanya. Hanggang sa niya makita ka niya sa Kanya. Trusted na siya sa iyo kasi nakita ka niya na sumunod sa maliliit na bagay. Sabi ni Lord, anak, I'm ready to bless you. Kaya huwag ka magtatampo minsan, bakit ang tumal-tumal, Lord? Tanungin mo sarili mo. Because many times those small details na nagtataas ka ng kamay, sabi ng Diyos sa'yo, anak, naalala mo yung kanina? Ay, hindi Lord, siya ngayon ang You keep on
arguing God. Every detail na nandito ka sa simbahan, nakaupo ka, lumilipad ang isa mo, God knows every detail of your heart. Every moment of your heart, every single moment, minute, alam ng Diyos ang nangyayari sa'yo. The thing is, kapag kinausap ka ba niya na ayusin yung maliit na bagay sa'yo, concern siya kahit sa emosyon mo. Kahit na nung kanina nag-away kayo ng asawa mo, kaya nag-away ka ng boyfriend mo, na walang ka ng trabaho, lahat concern siya. Are you willing to surrender it to Him? Kasi pag hindi ayos yan, hindi ka makakapunta dito sa malaking bagay. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, napagkakatiwalaan ka ba? And lastly, nasa yung worship team natin? Ano bang oras dyan? Okay. May I call the worship team? Sabi niya rito, our devotion to God affects every area of our life. Verse 13, sabi niya, no servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the other one, and the other one will despise the other. You cannot serve God and money. The question is, do we use our God-given resources for God or worldly gain? Tandaan nyo lagi, ask God to help you this evening, this series, na Lord, yung mga natutunan ko, may apply ko sa buhay ko. Maaaring hindi ka pa ngayon sold out, hindi ka pa ngayon ever convinced masyado, but ask God, Lord, lead me to your plan. Lead me to your decisions. Make me wise in everything that I'm doing. Because I do believe, pag naayos mo ako rito, I am prepared for greater things in my life. Alam mo, hindi kayo pare-parehas ng tinatanggap po rito. Pero pare-parehas tayong inaayos ang Diyos ang puso dito. Naniniwala ba kayo doon? Kaya, naniniwala ako dun sa verse na to. Ibalik mo dun sa verse na to. Bakit niya sinabing, you cannot serve God and money? You know why? Because money has a power to take God's place in your heart. Pag hindi mo iningatan yan, yung talent mo, God-given resources mo, naging mayabang ka, dati nandito ka, ngayon mawawala ka na. Why? Because God-given resources can take place in God's place. Papalitan niya mamaya. Kaya be careful. Have thought right now. Be wise. Lord, simula nang nagkatrabaho ako, para napalayo yata ako sa iyo. Mag-isip ka ngayon. Di ba dati nung wala kang trabaho, lumuluhod ka pa rito. Pero ngayon nung wala kang trabaho ka, nasaan ka na luhod mo? Ni minsan hindi ka nakaluhod sa paghigaan mo. Nung kailangan mo ang tulong ng Diyos sa marriage ninyo, grabe ka makaluhod. Pero nung okay ni marriage mo, nasaan ang luhod? Nasaan ang pagsambahan? Nasaan ang ano? You see, nagbabago. Nung iniaangat ka minsan ng Diyos, kaya sabi ng Lord, alam mo anak, gusto ka katandaan doon pero hindi ka pa handa eh. And don't worry. God already planned. Inihahanda ka lang talaga. Ayaw ng Diyos na masayang yung inihanda niya sa'yo. Dahil baka nandun ka na, matutulad ka lang sa shrewd manager. You wasted everything. But I'm sorry anak, you're fired. Wala mo ako ng kaligtasan? No. That's not the point. Ligtas ka pa rin. Pero instead na putungan ka doon, anak, sayang eh. Darating ka sa langit, may putong, may corona. Pero hindi ka nakurahan. Bakit? Instead na nagamit mo yung talent mo, yung resources mo, ginamit mo pang sa sarili mo lang. You consume everything for yourselves alone. To gain earthly approval, to gain famous ka or fame mo. Now, go back to the calling of God. God wants you to be entrusted with little things, even to the very time na kinonsume nyo dito. How many hours God give you? Give us 24 hours. How much you sit in here? 1 hour? 2 hours? But 10% of 24 hours is 2.4. Misa nagre-reklamo, tagal mong preach ng pastor na to. Ha? Tinuturoan ka ng Diyos eh. Hayaan mo, sa susunod, pag lagi ka nakikinig na sa Kanya, pag worship ka pa lang, maririnig mo na kaagad ang boses niya.
babagsak na kaagad yung luha mo. Why? Kabisado mo naman na yung detail ni Lord sa'yo. Tataas ka ng kamay, Lord, ikaw to. Hindi lang emosyonal. Mararamdaman mo kaagad, because that small details of move of God, Lord, ikaw to, ano? Mararamdaman mo. Sino handa dito na maranasan ang presensya ng Diyos? Hindi ko natatampusin ito, pero na-serve na ang purpose ng series na to. May the Lord prosper you the more, and may the Lord give you the ability to produce more wealth in order to bring people to Christ. Alam mo, umanda ka. Pagpapalain ka nga ng Diyos talaga. Pero ihanda mo rin sarili mo, maraming mga kaluluwa na ihanda rin si Lord sa iyo kung gagamitin mo para doon. Eh po ba? Tumayo tayo lahat at palapakan nga natin ang Diyos. As we leave, Lord, this place, once again, maraming salamat po sa 3 linggo na kapahayagan sa iyong salita. And indeed, you have blessed us, O God, with much of the revelations of your word. Hindi man namin nakuha lahat, Lord, but we believe that it has a power to change our lives. Salamat po na i-calibrate yung heart namin patungkol sa pera. Dati, di kami makapag-release. Ngayon, Lord, salamat sa pagpapaalala. Lord, maraming salamat na kayo yung mga posisyon namin, yung talent namin, yung connection namin, pwede namin gamitin para makawin ng tao. Lord, maraming salamat dahil sa 3 linggo na filter sa wakas yung aming kaisipan when it comes to finances and God-driven resources. At Lord, higit sa lahat, kapag walang anointing mo, Lord, O Diyos, sa mga salitang narisip po nila, magiging tsuri lang ito sa mga buhay nila. So that's why I pray, Lord, may your anointing, Lord, fill every word na natanggap po nila, O Diyos, sa kanilang mga puso. I want you to raise your hand right now. And may the Lord challenge your heart that as you ready yourself to give, darating ang December, yes, makaka-receive ka. But I pray that you have a higher standards now. It's better to give than to receive. Just like Christ, He better give rather than to receive. God loves a very cheerful giver. And may the Lord bless those hands. May the Lord prosper each and every hand tonight. The Lord said to Abraham, I will bless you so that you will become a blessing to other people. That's it. May the Lord's message in your heart right now. Pagpapalain ka ng Diyos kasi gusto kanyang maging pagpapala sa pamilya mo, sa ibang tao, at sa kaharian ng Diyos. The same God who blessed Abraham, Jacob, and Isaac is the same God that will bless your hand, the works of your hand tonight in the name of Jesus. Are you ready to worship Him? The same God. My God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness.
I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Let our voice alone. Oh God, my God, I need you. Sige, come on. Say it like you mean it. And worship Him in the Spirit and in truth. The same God who prospered His people, even before, oh God, our time, is the same God that you are moving to your people. I want you to raise your hand right now. I know by your heart, gustong-gusto mo kang gamitin ka ng Diyos when it comes to your God-given resources and talents and everything that God has entrusted to you. I don't know, maybe you don't have a connection. Maybe you don't have a talent. Maybe you don't have anything right now. And you feel like you are, Lord, di naman ako ganun kayaman. Lord, di naman ako connection, Lord. But the question is, are you willing to be used to His kingdom? Are you willing to have an effort to be shrewd manager in everything that you have? It is not in your idea that will please God. When you ask God an idea, the Lord will bless you. Tonight, pray and ask God, Lord, lead me, show me the things na gusto mong maranasan at iparanas sa akin. If you want me to use in my family, Lord, so be it. Lord, if you want me to use my finances, oh God, my business, my position, Lord, let it be. But Lord, lead me. Not by emotion, but by faith. From front to back, Lord, Panginoon, I pray na yung natutunan po nila sa buong 3 linggo, Lord, maranasan po nila. Gagamitin ang kamay niyang kapatid. Gagamitin yung buhay mo, kapatid, para ang ibang tao ay mapalapit sa Diyos. The Lord is giving you wisdom. Kung si Solomon, hindi niya hiniling ang kamatayan ng kanyang mga mga kalaban. Kung si Solomon, hindi niya hiniling ang yaman at karangyaan, katanyagan. Ang hiniling niya ay karunungan upang alam niyang gamitin at ilapit ang tao sa Diyos. If your prayer is to have a wisdom and knowledge, to become wise in everything that you do, the Lord will be pleased upon you. Because Solomon, when he prayed wisdom and knowledge, the Lord was pleased to his prayer. That's why God says, Solomon, because you didn't ask for the death of your enemy, for fame, or for anything riches of this world, and you ask a wisdom and knowledge, a wise thinking, a shrewd thinking, to use it for my kingdom, I'm going to bless you of the things that you didn't ask. Kapatid, sa gabing ito, dahil humingi ka ng karunungan para magamit mo ang God-given ability mo, God-given talent mo, God-given resources mo para sa Diyos, ibibless ka ng Diyos nang higit pa sa mga bagay na hinihiling mo. Once again, Lord, You are the maker of heaven and the earth. Whatever we have right now, oh Lord, we can never outpay You. Because whatever we have right now, Lord, we can never be proud of. We can never say to You, Lord, look what we have right now, Lord. We can never be proud of. Because whatever we have, oh God, we owe it everything to You. And tonight, Lord, we humble ourselves that we cannot do anything. Wala kami magagawa kapag kami hiwalay sa Iyo. Ang mga biyayang nasa kamay po namin at mga buhay po namin, Panginoon, ay hindi po ito para lang sa amin. Kaya, Lord, tulungan mo kami, i-lead mo kami dun sa plano mo, and connect us to those people that You want them to bring into Your kingdom. Lord, I pray that each and every family po ng mga naririto, they are included in that plan, O God. In the name of Jesus.
Planuhin mo katulad ng matalinong manager na to. Uuwi ka sa Pilipinas, planuhin mo rin. Ipaghandaan mo. Gawin mo yung paraan para mawin din sila. Yung mga ka-plant meet mo, yung ka-office meet mo. Babalik ka sa opisina bukas. Why not prepare something? Magugulat sila. But don't show your motive first. Let your heart pray for it. Because you want them to win for Christ. God has many ways. And even if there's no other way, God will always make a way. Pag nakita niya sa puso mo na gustong-gusto mong gawin yung bagay na to, makawin ng ibang tao para sa Diyos, magugulat ka na lang sa provision ng Diyos sa'yo. Yes, Lord. Kaya binibigyan ka ngayon ng wisdom ni Lord. Don't be afraid. Just obey Him. And you will be surprised how God really orchestrated already the plan for the glory of the Lord. Thank you, Holy Spirit. You are the same God who moved thousands of years ago. And until now, it's still relevant to each and every lives. Moving and moving for the glory of the Lord. Thank you for the series, Lord. And once again, moving up, O God, on December, there will be a lot of things that you need to teach us again. Salamat po. Open kami, Lord. We are here, O God, once again, gathering for your glory alone, O God. No name, no glory, no agenda. Only the name of the Lord Jesus Christ will be lifted up in this place. Give glory, honor to the Lord alone. Thank you, Jesus. Lord, kung paano mo iningatan ang bawat isa sa amin dito sa pagpunta, ay ang pag-iingat mo rin ang aming dalangin sa aming pag-uwi. Lord, payapa, matagumpay, sarap sa aming pakinamdam, Panginoon, ang kumilos ka ulit. Dalangin namin, Panginoon, na yung presensyang dala-dala po namin, dala-dala namin hanggang saan kayo pumunta, O Diyos. And when your presence is available, our surrounding is changing. Yes, I claim it. In Jesus' name. Now receive the blessing of the Lord in your life. Sa mga walang trabaho, let there be job upon your life. If you are praying for healing, in the name of Jesus, let there be healing upon your lives right now. Sa mga nananalangin ng restoration sa family, let there be restoration to your family. Sa mga gustong i-redeem ang mga nawala sa Kanya, let there be redemption in the name of Jesus. Tingin sa lahat, Lord. Lord, sa mga nanalangin, O Diyos, ng pag-iingat, kaligtasan, at pabor, I declare, may your presence be upon them, O Lord. Thank you, Jesus. Uuwi kayo, Panginoon, ulit, na punong-puno ng iyong biyaya at habag. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Shalom. Sumainyo ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, at ang pag-iisa ng banal na Espiritu, at ang lahat na nakaranas ng presensya ng Diyos, magsabi ng malakas na, kung amay ka ng dalawang tao, sabihin mo sa Kanya, pinagpala ka ng Diyos.